Ayon sa ulat mula sa Boxing News 24, done deal na umano ang laban ni Jake Paul kontra Anthony Joshua sa December 19. Sabi ni Jake Paul sa isang panayam, tatalunin niya si Anthony Joshua dahil mahina daw ang panga nito. Matigas din daw ang galawan niya at mabagal na parang robot. Base sa mga nakarang laban ni Anthony Joshua, madali daw ito patumbahin kapag tinamaan ng solid. Kaya tiwala si Jake Paul na wawasakin niya ang panga ni Joshua. May kartada ngayon si Joshua na 28 wins, 25 KOs, may 4 na talo. Edad 36 na ito at huling laban niya kontra Daniel Dubois. Natalo si Anthony Joshua dito by knockout. Siguradong malaki ang ibabayad kay Anthony Joshua mga boss dahil pumayag laban kay Jake Paul. Hindi yan papayag na lumaban kay Jake Paul kung maliit lang ang offer. May kartada ngayon si Paul na 12 wins, 7 KOs, may 1 talo. Karamihan sa tinalo niya retiradong MMA fighter na pumasok sa boxing. Isama na rin ang mga retiradong boksingero. Isang boxer lang ang nakalaban niya na aktibo sa ring. Itong si Tommy Fury na kapatid ni Tyson Fury. Dito nakuha ni Jake Paul ang talo by decision. Kaya tinatawag na clown sa boxing itong si Jake Paul dahil sa klase ng tinalo. Kaya abangan natin ang laban niya ngayong December. Sa iba pang balita, King Ryan Garcia pabor kay Devin Haney laban kay Brian Norman Jr. Sabi niya sa kanyang post, kumpiyansa ako na mananalo si Devin Haney. Simple lang ang rason, experience ni Devin Haney. Hindi na ito tungkol sa bilis o lakas. Sa tingin ko may inis at mapoprostrate lang ni Devin Haney itong si Brian Norman. Pero syempre pwedeng patunayan ni Brian Norman na mali ako. Tignan na lang natin. Co-main event sa November 22 ang bakbakan na ito at main event si Benavides versus Anthony Yarde. Sa iba pang balita, bakbakan ni Bad Boy ng Cebu at PH Looper. Nagmukhang wrestling na mga boss. Hindi naman pala boxing ang labanan ng dalawa. Nag-wrestling at natapos agad sa round 2, tabla. Ang rason nila kaya ginawa daw ang event na ito para makaipon ng pondo at i-donate sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil trending ngayon si PH Looper kaya ginawan agad ng event habang trending pa. Maganda sana kung si Wamos na lang ang pinalaban dito kay PH Looper. Siguro mas bagay ang dalawa mga boss kapag nagsuntukan. Sa iba pang balita, Cuadro Alas Casimero kinumpirma sa isang live na Japanese pala ang kalaban niya ngayong December. Binanggit din ni Casimero na bababa daw siya ng timbang laban sa Japanese. Huling laban ni Casimero kay Kameda, catchweight sa 128 pounds super featherweight. Baka babalik na si Casimero sa 122 pounds super bantam. Kaya abangan natin ang laban niya sa December. Sinabi pa ni John Reel na hindi na nila papansinin ang mga naninira sa kanila. Focus na lang daw sa laban para manalo. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.